Hello! Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw na ito ay gagawa po tayo ng yema cake. Para po doon sa mga nagre-request sa atin sa paggawa ng reseping ito, ay narito po ako ngayon para po sa aking kaalaman sa paggawa ng yema cake. At ito po ang ating mga kakailanganin. So unahin po natin itong ating chiffon cake. Kailangan po natin ng 120 grams of cake flour, then 3 egg yolks, 40 grams of granulated sugar, 3 tablespoons of milk, 2 tablespoons of oil. Then, para dun sa ating meringue, kailangan po natin ng 4 egg whites, 30 grams of granulated sugar. So, iyan po yung kabuuan ng ating chiffon cake. At para po doon sa ating pang-topping, doon sa ating yema cake, kailangan po natin ng 3 egg yolks, 2 cans of condensed milk, kailangan po natin ng whipped cream, then 1 lemon. Kailangan po natin dito ay lemon zest. So, kukuha po tayo ng zest from 1 lemon. Then, grated cheese. Okay, ito po lamang ang ating mga kakailanganin sa paggawa po natin ng ating yema cake. Okay, umpisahan na po natin. Then ngayon, ang una po natin gagawin, meron tayo ditong 3 egg yolks. So, ibibit natin ito. Then, add po natin yung granulated sugar. Ibibit natin ito hanggang maging pale yellow yung kulay niya. So, okay na po ito. Ang gagawin natin, alisin natin itong whisk. Then, haluin natin. So, kailangan ganito ang maging texture niya. Then, meron po tayo ditong milk. So, itong milk, ilagay lang natin dito sa hot water para nun warm siya. Kailangan warm siya. So, ang gagawin po natin, ilagay muna natin itong ating oil. Mix natin. Mix natin mabuti. Then, itong milk. Kailangan salain natin itong ating cake flour. Ihahalo natin dito. Chiffon cake yung gagawin natin, kaya kailangan talaga soft siya. Okay, then gagawa po tayo ngayon ng meringue. So, ibibit natin yung ating egg whites. So, i-set aside po muna natin ito. Then ngayon, narito yung ating 4 egg whites. Beat natin ito. So, lagyan po natin ng cream of tartar. Kailangan lang room temperature itong ating egg whites para madali nating makuha yung soft peaks. So, ibibit po natin ito hanggang makuha natin yung soft peaks. Gradually or paunti-unti, ilagay natin yung ating granulated sugar.
Then ngayon, ang gagawin po natin, pagsasamahin natin itong ating egg yolks mixture at saka itong ating egg whites. Okay, pagsasamahin natin. So, mga 3 portion ang gagawin natin dito. Kailangan lang po dito mapagsama natin lahat. Kailangan well blended ang mangyari. Okay. Then, palagay ko okay na po itong ating pagkakamix dito sa ating egg yolks at saka doon sa egg whites. So, ang gagawin natin, iayos po natin dito sa ating baking pan. Hindi po natin ito kailangang i-grease or lagyan ng oil. Kailangan lang na i-preheat po natin yung oven sa 180 Celsius. So, i-bake po natin ito for 30 minutes. Okay. Then, itap natin para ma-release yung air bubbles. Okay, ready to bake na po itong ating chiffon cake. Then, after 30 minutes, so, tingnan natin yung ating chiffon cake. So, okay na to. Ang gagawin natin, hahanguin na po natin ito. Then, meron po tayo dito ng cooling rack. Ang gagawin natin, so, itataob natin dito yung ating cake. So, pabayaan lang natin ganyan hanggang sa mag-cool down. Then, ngayon po, habang hinihintay nating mag-cool down yung ating cake, gagawa po tayo ng yema, yung pinaka-topping o yung pinaka-icing na ipang-coating natin doon sa ating cake. At ito yung mga kailangan natin. So, ayan, 2 cans of condensed milk, 3 egg yolks, then zest from 1 lemon, butter, vanilla extract, then meron din po tayo ditong langka o jackfruits. So, sweetened na ito. Hiniwa ko lang siya ng maliliit. Hindi ko ito na-mention kanina. Optional lang naman ito kung meron kayo. Kung wala naman, okay lang. Then, meron din po tayo ditong grated cheese. Ito yung pinakalas na ilalagay natin. Okay, gagawa na po tayo nitong ating yema. Okay, ang gagawin natin, so itong ating condensed milk, ilalagay natin dito. Pati na rin itong ating ikalawang can of condensed milk.
Then itong ating egg yolks. I-beat lang nating mabuti. Then ngayon, lulutuin po natin ito sa low-medium heat. So, pag kumukulo na siya, hihinaan natin yung kanyang apoy. Okay, patuloy lang natin ganito. Then ngayon, nag-i-start na siyang kumulo. So, ilalagay natin itong ating jackfruits o langka. Then dito, ilagay po natin yung ating vanilla extract. Then itong ating zest of lemon. Then, kailangan lang i-maintain na natin siya sa low heat para maiwasan ng pagkasunog. Then, ngayon, nag-i-start na pong mag-tick itong ating yema. So, ang gagawin natin, lagay po natin yung ating butter. So, hintayin nating mag-tick pa siya ng konti. Then, okay na po itong ating yema. Hindi siya dapat na masyadong malambot at hindi naman masyadong dapat na mag-tick siya. Okay, turn off na po natin ang heat. Then, hintayin lang nating mag-cool down at pwede na po natin itong ilagay doon sa ating cake. Then, dito meron tayong whipping cream. Lagyan natin ng 2 tablespoons of granulated sugar. I-beat po natin ito hanggang maging soft peak siya. Okay. Ngayon, nalit na yung cake natin after na nag-cool down. Ang gagawin natin, ikakat lang natin sa gitna. Hahatiin natin. Lalagyan na po natin ito ng yema. Ang gawin natin, so hinati natin ito kanina. Alisin muna natin itong kalahati. Narito yung ating yema. So medyo tumigas siya o nagtik. Kaya hindi natin pwedeng ilagay ng ganito ito. So ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng whipping cream. Then, okay na po ito. So, ang gagawin natin, lalagay na natin dito sa ating cake. Then ngayon, ipapatong natin itong kalahati.
So, kailangan lang po na i-cover natin pati yung mga gilid. So, sa paggawa po natin ng yema, hindi kailangang masyadong soft kasi hindi kakapit doon sa cake. Hindi rin naman dapat na masyado siyang thick o matigas kasi hindi natin pwedeng ipahid rito kasi madudurog yung cake. Kasi itong chiffon cake natin, very soft siya. So, okay na po ito. Yan, na-cover na natin lahat. Ang gagawin natin. So, narito yung ating grated cheese. Then, okay na po ito. After na na-sprinkled natin ng grated cheese. So, ang gagawin lang natin, ita-transfer po natin sa isang medyo maayos na plate or cake tray. At pwede na po natin itong iserve at kainin. Then, ngayon, ito po ang kinalabasan sa pagkakagawa po natin sa ating yema cake. So, yung ikatlong parte, kinap lang natin para makita natin yung loob. So, narito yung loob ng ating yema cake. Okay. So, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!